Na-imagine mo na ba ang mundo na walang boses? Paano kung walang boses ang mga napapanood mo sa TV? Paano kung hindi nagsasalita yung mga karakter sa cartoons, sa telenovela, at maging sa mga commercials? Kapag nanonood ka ng mga dinab na anime o Korean novela, naiisip mo ba kung sino ang nagsasalita? Kadalasan, hindi nabibigyan ng pansin ang mga boses sa likod ng mga napapanood sa TV o napapakinggan sa radyo at maging sa mga video games, sa mga gadgets at sa mga pampublikong lugar. Gusto mo ba sila makilala? At gusto mo rin bang matutunan ang ginagawa nila? Tara, kilalanin natin kung sino ang nasa likod ng mga naririnig nating boses. Bago pa man tayo ipinanganak, may mga tunog at boses na tayo naririnig mula sa tibok ng puso ng ating ina hanggang sa mga bagay na nasa paligid natin. Boses. Oo, boses. Ang pinakamahalagang instrumento ng tao. Ito ang nagpapahiwatig sa ating mga nalalaman at nararamdaman. Pero para sa iba, boses din ang instrumento para matupad ang kanilang pangarap. Si Bugs Bunny, Porky Pig at Tweety Bird, ilan lamang yan sa mga karakter na binigyang buhay ng boses ni Mel Blanc. Ang sikat na voice artist sa Amerika na tinuguri ang Man of 1,000 Voices. Kung sa Amerika ay merong Man of 1,000 Voices, dito sa Pilipinas, meron namang Man Behind 1,000 Voices. Siya nga pala, ako si Pocholo de Leon Gonzales, ang voice master ng Pilipinas. Mamaya, ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit. Pero sa ngayon, kukwentuhan ko muna kayo. Noong bata pa kasi ako, gusto kong maging factory worker. Oo, totoo yun. Kasi yung kapitbahay naming factory worker doon sa Mariveles, Bataan, ay may TV. Samantalang kami, radyo lang ang meron. Kaya naman nakahiligan kong makinig ng radio drama gabi-gabi. Naging paborito ko yung Isang Gabi ng Lagim. Yung ganito, si Utoy at si Lolo Tasyo ay naligaw sa kagubatan. Ha? Lolo Tasyo, pasensya na ha. Ang sarap kasi maglaro dun sa puno eh. Hay nako, sabi ko naman sa'yo, umuwi na tayo. Huwag ka na maglaro dyan. Sino kayo? Kakainin ko kayo! Niwala sa aking hinagap na ang panggagaya ng boses ng radyo ang magiging daan para matupad hindi lamang ang aking pangarap kundi pati na rin ang pangarap ng iba. Taong 1996, freshman ako sa University of the Philippines, Diliman. Nakahiligan ko na talaga yung radyo dahil kahit may TV na noon sa Maynila, mas madalas pa rin ako nakikinig sa radyo. Doon nabuo ang aking simpleng pangarap, ang marinig ang boses ko sa radyo na binabati ang nanay ko sa ere. Parang ganito, binabati ko nga pala si Avelina de Leon Gonzales, ang mahal na mahal kong nanay. Thank you po, ito po si Pocholo. Maraming salamat. Ayan. Hanggang isang araw, may narinig akong patalasta sa radyo. Ganito yung narinig ko. Magaling ka bang umarte? Magaling ka bang kumanta? Magaling ka bang mag-voice acting? Pwes, sali na sa Radyo Radyo. Mag-audition lang sa ABS-CBN, DZMM tuwing Sabado, alas 10 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Aba syempre, nag-audition ako. Hindi ko na pinalagpas ang pagkakataong matupad ang simple kong pangarap. Ilang oras akong pumila sa labas ng ABS-CBN kasabay ang mahigit 10,000 tao na nangangarap din katulad ko. Nag-champion ako sa contest ng DZMM at napabilang sa programang Barkadahang Radyo-Radyo tuwing linggo. Gumagawa kami ng radio drama. Live yun at hindi nagtagal, isa ako sa naging anchor, scriptwriter at direktor ng programa. Akala ko, magiging madali para sa akin ang pasukin ang mundo ng pagbuboses. Dahil napakita ko na ang galing ko pero mali pala ako. Mapolitika din pala ang industriya. Doon ko naranasan ang ma-reject kahit alam kong may talento naman ako. Doon ko naranasang maagawan ng project, ng linya at ng characters dahil wala daw lugar para sa mga baguhang katulad ko ang industriya. Ganun pa man, hindi ako tumigil. Nag-audition pa rin ako na nag-audition at nag-volunteer pa rin ako ng nag-volunteer. Hindi nagtagal, nagamit din ang boses ko sa libu-libong commercials, anime, Korean novela, video games, mga programang pambata, radio drama, audiobook, at marami pang iba.
nagbunga rin ang aking paghihirap at pagpupursigi at doon ko na-realize, the best time to believe in yourself is when no one believes in you. Marami kasi sa atin, bibitaw agad kapag naka-encounter ng problema, ng rejection, ng frustrations. Pero imbis na bumitaw ka, dapat gawin mo itong inspirasyon para lalong magpursige. Yung mga taong nagdamot sa akin sa mundo ng dubbing, sila yung naging inspirasyon ko para magbigay. Kaya noong 2005, tinayo ko ang Creative Voices Productions. Sa mahigit 15 taon, libu-libong voice-over na ang nagawa ng aming kumpanya para sa daan-daang mga kliyente dito at maging sa ibang bansa. Ang Creative Voices ay hindi lang isang recording studio. Ito rin ang tahanan ng kauna-unahang voice acting school sa Pilipinas, ang Philippine Center for Voice Acting. Naniniwala ako na ang Pilipinas ang magiging center ng voice-over excellence at dubbing sa buong Asia. At naniniwala rin akong may taglay na talento at galing ang mga Pilipino sa voice acting at dubbing. Kailangan lang talaga ng venue at opportunity para maipakita ang kanilang talento at yan ang naging contribution ko sa industriya. Noon, ang industriya ng voice acting ay tila nakareserba lamang para sa iilan. Mahirap pumasok. Sa katunayan, hindi ka basta-basta makakapasok kung wala kang kapuso, kapamilya o kapatid na nasa loob ng industriya. Ako mismo, naging biktima ng exclusivity na yan. Kaya alam kong malaki ang nagawa ko ng aking school para buksan ang pinto ng voice acting sa lahat ng may talento, may galing, tiyaga at may dedikasyon para aralin ang sining ng pagboboses. Ano nga ba ang voice acting? At sino nga ba itong mga tinatawag na voice artist? Kami ang nagbibigay buhay sa mga commercials, anime, at telenovela na dinub sa Tagalog, animation, video games, audiobooks at marami pang iba sa pamamagitan ng aming boses. Great day mga kaboses! This is the Voice Master Pocholo De Leon Gonzalez at ngayon, magboboses ako ng iba't ibang anime at mga cartoon character. Hey, come on, Patrick. I'm SpongeBob. Ay, How are you, SpongeBob? My name is Patrick. Hey, shut up, SpongeBob. I'm Squidward. Hey, my name is Mr. Krabs. Ay. Oh, come on, Pluto! Oh, Dodo! Gosh, I'm Goofy. Yep. What's up, Doc? You're so despicable. I thought, Putty Tap. I did thought, Putty Tap. I love you, you love me. I'm the great Count Dracula. One beautiful I girl. want some cookies. Some cookie is for me. Yum, yum, Woo! yum. Elmo wants to dance. Oh, me? Scooby-Doo? Hey, Homer. Stop it, Conservative Lord Megatron. Where's the cube Starscream? Autobots, transform and roll Ha! out. Ako nga pala si Cyborg Kurichan. Ako naman si Chacha. Bobo Magandang Chacha. araw mga bata. Ako naman si Bara-Baraman. Kami rin ang boses na narinig mo sa mga gadgets na nagsasalita at sa mga announcements sa mga lugar na pinupuntahan mo araw-araw. Dito sa Pilipinas, libo na rin ang bilang ng mga voice artists na namamayagpag sa mundo ng dubbing, voice-over, broadcasting, hosting at maging sa public speaking. Paano ko nalaman? Simple lang yan dahil 90% sa kanila ay graduate ng aming school. Taong 2005 nang mabuo ang VoiceWorks, ang basic voice acting and dubbing workshop na ginagawa namin sa aming school 4 beses sa isang taon. Sa kabuuan, meron na kaming 50 batches at mahigit 3,000 students na ang nag-graduate sa aming workshop. At gaya nga ng sinasabi ko kanina, kung marami na sa kanila ang kinilala ngayon sa mundo ng dubbing, voice-over, hosting, broadcasting at maging public speaking katulad ni Voice Over Flowers at ni Gandang Kara, ngayon, ang tawag na sa aking school ay Voice Acting Academy Philippines. At dahil nga sa pandemya, yung 15 taon na programa ko sa voice acting na VoiceWorks na umabot ng batch 50 ay naging online na at tinawag kong Certified Voice Artist Program. At ito ay mayroong 12 batches na at ngayong February ay ilulunsad ko ang Dubbing Academy sa pangunguna ng Father of Modern Dubbing in the Philippines na walang iba kundi si Danny Mandia. Makakasama rin sina Neil Tolentino, Pinky Ribucas at Alan Ortega. Sila ang aking kasama sa pagtuklas ng mga bagong boses at bagong talento na makakapasok sa industriya ng dubbing. Sa pamamagitan ng Dubbing Academy, nabuksan ang pinto ng mundo ng pagboboses,
dubbing at broadcasting. Ang talento ng mga Pinoy sadyang world class, mula sa pagkanta hanggang sa palakasan at maging sa pagandahan. Masasabi natin kaya nating makipagsabayan sa pandaigdigang entablado. Pagdating sa voice acting, hindi rin tayo magpapatalo. Alam mo ba na boses ng mga Pilipino ang maririnig mo sa mga sikat na arcade game ng Sega tulad ng Harley Davidson, King of the Road, Golden Gun, Operation Ghost at Transformer Human Alliance. Taong 2008, ipinresenta ko ang boses ng mga Pilipinong voice artist sa Sega, isa sa pinakamalaking kumpanya na gumagawa ng mga video games sa mundo. Kaya sa susunod na mapadpad kayo sa mga arcade, be proud dahil mga kababayan nyo ang mga nagboses sa mga larong yon. Lahat sila ay talents ng Creative Voices Productions at ako ang kanilang voice director. Sa 25 taong ko sa industriya, nasaksihan ko ang pagbabago. Nakita ko kung paano nag-shift mula sa analog papuntang digital ang dubbing, voice acting, at ang voice-over. Nakita ko rin kung paano nag-expand ang pangailangan sa aming mga voice artists dahil na rin sa teknolohiya. Lagi ko nga sinasabi, as technology grows, the need for voice-over also grows. Dito sa Pilipinas, patuloy na lumalaki ang industriya ng pagboboses sa 3 dahilan. Una, tayo mga Pilipino ay likas na mahusay sa pagsasalita ng wikang Ingles at meron tayong neutral accent. Kaya, mas madali tayong maintindihan kumpara sa mga karatig bansa sa Asia. At ikalawa, dahil sa trend ng localization o dubbing. Malamang, napapansin ninyo na pati ang mga Hollywood films ngayon ay isinasalin at dinadab ayon sa wikang Tagalog maging sa internet. Marami na rin tayong na-translate ng mga Filipino na mga dinab. Tulad ng sa YouTube channel na Filipino Fairy Tales, Vita Galab, Mangaroom at yan mga English yung ginamit natin doon at marami pang iba kung saan ang Creative Voices ang siyang nagtatranslate at nagdadab ng mga ito. Ikatlo, dahil sa supply, naniniwala ako na lumawak at patuloy na lalawak pa ang industriya ng pagboboses dahil marami ng tao ang nakapasok sa industriya at naniniwala ako na ang aming school, ang Voice Acting Academy Philippines, Dubbing Academy, Dubbing Booth Company at Meta Voices Talent and Casting Agency ang naging tulay para maisakatuparan ito. Kaya nga bilang isa sa pinakakilalang voice artist sa bansa, ayokong mabansagan bilang man of 1,000 voices tulad ni Mel Blanc. Itinuturing ko ang sarili ko bilang man behind 1,000 voices dahil sa lahat ng boses na napakinggan at tuloy ang mapapakinggan bunga ng mga opportunity na ibinigay ko sa kanila. Ang boses ang pinakamakapangyarihan tunog sa mundo. Hindi man kasing lakas ng kulog o kasing bangis ng dagundong ng leon. Ngunit ang boses lamang ang may kakayahang magsimula ng isang digmaan o magsabing, mahal kita. Kaya dapat natin itong pahalagahan, paglinangin at gamitin sa makabuluhang paraan. Laging tatandaan, our voice is a gift from God. And it's how we use it that is our gift back to God. Ito po ang nag-iisang voice master ng Pilipinas, Pocholo de Leon Gonzales. Marami pong salamat sa inyong panonood.